Good evening po. Peace be with you. The name of Don't Curse is Prophet of God is a topic for tonight. Ayun po yung ating paksa, yung Don't Curse of the Prophet of God. Ayun po ang ating topic. Not to buy. I watch you again here. I preach again. Our topic for tonight is don't harm the prophet of God. Ito pong ating paksa, no? Nakabawal pong gawa ng masama ang lingkod ng Diyos, ang propeta ng Diyos, kung sabi ng banal na kasulatan. Kasi pagka yung sabi ng Diyos dito, no, wag nating saktan daw yung kanyang mga propeta. Ito sabi po ng Diyos. Yun po yung ating paksa. Bawal gawa ng masama ang kanyang propeta. Dito po sa banal na kasulatan. Sabi ng banal na kasulatan dito. Huwag daw natin gawa ng masama ang kanyang propeta. Dito po sa unang Kronika 1:22 na sinasabi, huwag niyong galawin ang aking mga pinahira ng langis at huwag ninyong saktan ang aking mga propeta. O huwag daw natin saktan yung mga propeta ng Diyos, sabi rito. Yun po yung ating paksa topic, sabi ng Diyos dito. Kasi pagka yung pagka inaway mo yung propeta ng Diyos, ikaw naman yung kaaway ng Diyos. Sabi po ng banal na kasulatan, pag sinaktan mo yung mga lingkod ng Diyos, saka yung mga propeta ng yung mga kaalit, o magiging kaalit ka ng Panginoong Diyos pagka yung sinaktan mo yung kanyang propeta, nilait mo, kaaway mo rin yung Diyos nun, ganun. Bawal pong gawa ng nung masama yung kanyang mga propeta. Ito sabi ng banal na kasulatan dito sa kasi magiging kaaway mo yung Diyos nun. Dito sa dito sa mga awit 81:13. O kung ako'y didinggin ng aking bayan, kung ang Israel ay lakad sa aking mga daan, aking pasusukuing madali ang kanilang mga kaaway at ibabalik ko ang aking kamay laban sa kanilang mga kaaway. O magiging laban sa iyo ang Diyos pag inaaway mo yung kanyang propeta sa yung kanyang mga lingkod. Kaaway ka rin ng Diyos. Sabi nga, ang pagpapalain ko ang nagpapala sa iyo. Susumpain ko ang susumpa sa iyo, sabi ng Diyos, di ba? O gano'n, magiging kaaway ka ng Diyos pagka yung ginalaw mo yung kanyang propeta saka yung kanyang mga lingkod. Gano'n. Sabi ng banal na kasulatan dito po sa dito po sa 49:25
ng Isayas. Sabi ng banal na kasulatan dito. 49:25. Ito po. Ngunit ganito ang sabi ng Panginoon, pati mang mabihag ng makapangyarihan ay kukunin, at ang huli ng kakilakilabot ay maliligtas. Sapagkat ako'y makikipaglaban sa kanya na nakikipaglaban sa iyo, at aking ililigtas ang aking mga anak. O yun o, magiging kaaway ka rin ng Diyos pagka yung inaway mo yung kanyang lingkod, mga propeta. At aking pakakanin silang nasisipigati sa iyo ng kanilang sariling laman. At sila'y mga lalango ng kanilang sariling dugo, na gaya ng matamis na alak, at makikilala ng lahat ng tao na kung Panginoon ay iyong tagapagligtas, at ang iyong manunubos na makapangyarihan ng Jacob. O yun o, kaaway ng Diyos yung maaway din sa propeta, sa kanyang mga lingkod. Yun po yung ating topic. Kailangan hindi mo hinahamak yung kanyang mga propeta, ganun. Kasi pag ginamak mo yung kanyang mga lingkod, o kaaway ka rin ng Diyos, ikaw rin yung kaaway niya. Sabi po ng banal na kasulatan. Kaaway ng Diyos kasi yun yung mga hindi sumusunod sa kanyang utos, taka yung mga umaaway sa kanyang mga lingkod. Sabi nga ng Diyos, bakit kayo nakikipagpunyagi sa akin, kayong lahat na nagsisalangsang laban sa akin? O kaaway ng Diyos yan, yung mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos, saka yung mga umipigati sa mga lingkod niya, sa mga propeta, ganun, kaaway po ng Diyos yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa Jeremias 2:29, bakit kayo nakikipagpunyagi sa akin? Kayong lahat ay nagsisasalangsang laban sa akin, sabi ng Panginoon. O kaaway ng Diyos po yun yung sumasalangsang sa utos, yung umipigati sa kanyang mga lingkod, saka yung mga yung lumalait sa kanyang mga propeta, yun, kaaway po ng Diyos yun. Kailangan hindi mo siya aawayin kasi kaaway ka ng Diyos nun. Ito pa po ang sabi ng banal na kasulatan sa mga, kasi magiging parang tanga ka, sabi ng banal na kasulatan dito po sa pag inaaway mo yung mga lingkod ng Diyos, mga propeta, dito po sa 51:7. Sabi po ng banal na kasulatan dito, kaaway ka ng Diyos nun, yung inaaway mo yung mga lingkod niya, yung propeta niya, tapos yung sumusuway pa sa utos ng Diyos, kaaway niya rin po yun. Ito sabi po ng banal na kasulatan sa Isayas 51:7, inyong pakinggan ako, ninyong nakakaalam ng katwiran. Bayan na ang puso'y kinaroonan ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ang mga pula ng mga tao o manglupaypan man kayo sa kanilang paglait, sapagkat sila lalamunin ng tanga na parang bisan, at kakanin sila ng uod na parang bisan, na balahibo ng tupa. Ngunit ang aking katwiran ay magiging magpakailanman, at aking pagliligtas ay sa lahat ng salit-saling lahi. O yun, kaaway ng Diyos po yung mga sumasalangsang sa utos, saka yung mga yung lumilibak sa kanyang mga propeta, yung kaaway din po ng Diyos yun. Ganun po. Ito, gaya ng sinabi niya rito sa unang, dito po sa sa may 14, dito po sa 14 ng bilang, dito po sa 14 ng bilang, kaaway po kasi ng Diyos yun, yung hinahamak mo yung kanyang propeta, kanyang lingkod. Dito po sa 14.
Kasi pag ginamak mo yung mga propeta ng Diyos, yung Diyos din yung hinamak mo, ganun. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa bilang 14:26. At silita ng Panginoon kay Moses at kay Aaron na sinasabi, hanggang kailan titisin ko ang masamang kapisanang ito na nagupasala laban sa akin. Ay no, inupasala mo yung Diyos pagka yung hinahamak mo yung kanyang mga propeta. Aking narinig ang mga pag-upasala ng mga anak ni Israel na kanilang inupasala laban sa akin. O yun o. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Tunay na kung paano sinilita ninyo sa aking pakinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. O yun o, pagka inupasala mo yung propeta ng Diyos, o yung Diyos din yung inupasala mo, gano'n, yung hinamak mo rin siya, gano'n po. Kaya bawal po sa Diyos yun, yung hamakin mo yung kanyang mga lingkod, yung kanyang mga propeta. Ito, basahin ko rin dito sa inyo, gaya ng sinabi ng Diyos dito, sa bilang naman 12, dito po sa bilang 12, 12:5, tapos patuloy. At ang Panginoon ay bumaba sa isang tila haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tolda at tinawag si Aaron at si Miriam at sila'y kapwa lumabas. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay papakilala sa kanya sa pangitain. Nakakaisapin ko siya sa panaginip. Ang aking lingkod na si Moises ay hindi gayon. Siya'y tapat sa aking buong buhay. Sa kanya ay nakikipag-usap ako sa bibig at sa bibig ng maliwanag at hindi sa palabong salitaan, at ang anyo ng Panginoon ay kanyang nakikita. Bakit nga hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod, laban kay Moises? At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila. O yun o, laban sa Diyos, laban ng Diyos sa iyo pagka yung inupasala mo yung propeta niya, yung kanyang mga lingkod. Kasi nga, yung Diyos din inupasala mo nun, ganon. Sabi nga, ang humahamak sa duka ay humahamak din sa lumalang sa kanya. O ganon, sabi ng banal na kasulatan. Kaya bawal pong laitin yung yung mga lingkod ng Panginoon, saka yung kanyang mga propeta, kasi magiging kaaway mo ang Diyos nun. Sabi po ng banal na kasulatan. Kaaway po ng Diyos. Yun po yung tanda ng kanilang kapahamakan, yung mga umaaway sa mga lingkod ng Diyos. Tanda po yun ng kapahamakan nila. Ito pong sabi ng banal na kasulatan, no? Tanda yun ng kanilang kapahamakan, o ganun. Kasi mga lingkod po ng Diyos yun. Po sabi ng banal na kasulatan sa may Pilipos. Kasi tanda yun ng kapahamakan na pag nilait mo yung mga propeta ng Diyos, yung mga lingkod niya, tanda yun na hindi ka maliligtas. Sabi ng banal na kasulatan dito po sa dito po sa Pilipos 1:28. At sa anuman ay wag kayong mga takot sa mga kaaway, at ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan. Tatapat tanda ng inyong pagkaligtas, at ito'y mula sa Diyos. O mula sa Diyos. Kasi yung hinahamak mo yung kanyang propeta, kanyang mga lingkod, tanda yun ng kapahamakan mo na hindi ka maliligtas. Pero tanda naman yun ng mga maliligtas, yung mga sumusunod sa Diyos. Kasi bawal pong laitin yung mga gawa na masama, yung kanyang mga propeta, sabi po ng banal na kasulatan.
Kasi yung Diyos din ang hinahamak mo rin nun, pagka ganun. Kasi salita niya yun tagapagsalita yung Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa 105 naman, bawal mong gawa ng masama ang kanyang mga propeta, kanyang mga lingkod. Ito po sabi ng banal na kasulatan po. Dito po sa 105 ng mga awit, 15, na sinasabi, huwag ninyong galawin ang mga pinahiran ko ng langis. At huwag ninyong gawa ng masama ang mga propeta ko. O yun, bawal gawa ng masama ang mga propeta ng Diyos. Ayun po, God bless po. Ayun po yung paksa nating natapos uli, bawal pong gawa ng masama ang mga lingkod ng Diyos at kanyang mga propeta. God bless po, yun po yung ating paksang natapos. God bless, ingat. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus.